Comment ni Tab C Vlogs. Ano po ang ibig sabihin na naka-under petition? Kasi yung tinitirhan namin dito sa Madrid, after 3 months pa daw ang impadron namin. Ang ibig sabihin niyan, may kinukuha yung landlady nyo na pamilya sa Pinas. Either asawa niya or anak niya or asawa at anak niya. Kasi once na naka-under petition, limitado ang pwedeng naka-impadron o nakarehistro sa bahay. Tinitingnan kasi kung sapat ang tirahan at kung hindi siksikan na nakatira sa bahay. Kailangan may bakanting kwarto para sa darating na pamilya. Kung maraming tao na naka-impadron, posibleng ma-deny ang petition dahil magmumukhang overcrowded ang tirahan. Halimbawa, 3 kwarto yung bahay, yung 1 kwarto para sa mag-asawa at yung 1 kwarto ay para naman sa anak na darating. Yung 1 kwarto pwede sa ibang tao pero dapat 1 o 2 tao lang doon. Kaya sa mga naka-under petition, dapat 2 o 3 tao lang naka-impadron sa bahay. Kaya siguro sinabi ng landlady niya na maghintay muna ng 3 buwan bago kayo ma-impadron dahil inaasahan niyang by that time dumating na yung pamilya na pinipetition niya. Hindi na maapektuhan ang proseso ng papeles niya. Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Paano makapag-apply ng tourist visa sis? Dito ako sa Albania. Sa mga gusto mag-apply ng tourist visa, paalala ko lang na hindi 100% sure na maa-approve ang visa nyo once na mag-apply kayo sa mga embassy. Ang pag-apply papunta sa Europe ay isang malaking sugat. Pero kapag makakapag-provide kayo ng mga legal na documents, ay malaki ang chance ng approval. Pwede kayo magpa-assist sa travel agency na nakabase dito sa Madrid, Spain. Pwede nyo rin panoorin ang interview ko sa agency nila. Ilalagay ko sa comment section ang link ng video para malaman nyo ang iba pang mga pwede nyong pagpilian para makapunta kayo dito sa Europe tulad ng student visa direct to Spain or working visa papunta sa ibang part ng Europe. Pakipalo nyo na rin ang kanilang page para makita nyo na legit sila. Marami na rin silang mga services at tutorial na itinuturo sa kanilang page. Search nyo lang sa inyong Facebook ang ST Travel & Tour. At kung interested kayo ay pwede kayong mag-send ng message or tumawag sa kanilang WhatsApp na ilalagay ko sa screen para matulungan kayo sa pangarap nyo na makarating dito sa Europe or dito mismo sa Espanya. Sis, tanong ko lang, mahigpit na ba ang Spain ngayon? Nabalitaan kasi namin sa October daw maghihigpit na ang Spain. Sa ngayon ay tulad pa rin ng dati. Maluwag para sa mga gustong pumunta dito at wala namang specific na balita na talaga magkakaroon ng paghihigpit dito sa Spain ngayon darating na October. Ang mangyayari simula October 12 ay lahat ng papasok sa Schengen areas or Spain na galing sa hindi Schengen area tulad ng Pinas na tourist visa or short visa ay dadaan sa entry-exit system. Magkakaroon kayo ng record dito na pumasok kayo ng Spain sa date na dumating kayo dito. At dapat mag-exit sa Spain sa date na nakalagay sa inyong visa. Pero wala pa makakapagsabi kung ano ang mangyayari kung halimbawa ayaw mo nang umuwi ng Pinas at gusto mo na mag-stay dito sa Spain para magtrabaho at aantayin mo na makapag-process ka ng arraigo social para maging legal ka dito. Abangan natin ang mangyayari pagkatapos ng October 12. Kung may mapapapalitan na nag-overstay ng Spain at sa pilitang pinauwi sa Pinas or sa kanyang place of origin, nawa naman ay hindi ito mangyari para maluwag pa rin makapunta dito ang mga kababayan natin na gusto makipagsapalaran. Take note lang, kung ikaw naman ay nasa Schengen areas na tulad na nasa screen, wala kang dapat alalahanin kasi hindi ka dadaan sa entry-exit system. Pagdating mo dito sa Spain, walang immigration na dadaanan. Diretso ka na kaagad sa luggage area para kunin ang maleta mo at exit ka na sa airport.